tayo sa sakit ni Bongbong dahil si Bongbong daw itinakbo sa ospital. Tapos dahil lang, tinakbo sa ospital kasi daw meron daw dermatitis. Yung diverticulitis. Kaya sabi ko putang ina, saktong-sakto yung yung sakit niya. Kasi mahilig siyang mag-divert eh. Unang dinadivert niya yung pera ng taong bayan. Yung pera ng taong bayan papunta sa proyekto, putang ina, sinamsam nila, kinamkam nila magpinsan tsaka nung anak niya. Dinivert nila sa mga bangko nila yung pera ng taong bayan, di umano. Tapos ngayon na naman, noong nagkasingilan na, nung nagkabistuhan na, dinivert naman niya yung sisi kanino, kay Senator Bong Revilla. Dinivert niya yung sisi kay yung sisi mula sa kanya at saka pinsan niyang si Romualdez, dinivert niya kung kani-kaninong mga tao, dinivert kay Diskaya, dinivert na naman kay kay Inday Sara. Taas ang matindi, dinadivert nila yung issue kung ano-anong pinalulutang nila na issue para hindi mapag-usapan itong kahayupan sa flood control. So akala ko yun yung sakit niya. Yung pala diverticulitis. Sakit yan sa tumbong. Parang mahihirapan kang tumae, medyo masakit ang tiyan mo. Baka kaya ka nahihirapan tumae kasi nga kung ano-ano pinapasok mo dyan sa tumbong mo. Wag kasi kung ano-ano pinapasok mo sa puwet para yung puwet mo hindi nagkakaroon ng mga infection, hindi sumasakit-sakit yung tiyan mo dahil namimilipit daw siya sa sakit yata, tapos tinakbo sa ospital, tapos colonoscopy. Putya, may pinasok na naman sa puwet. Panay yata ang pa-colonoscopy mo kahit hindi ka dapat kino-colonoscopy kaya sumasakit yung colon mo . Kasi natawa lang ako. May balita kasi na nagpapatira daw sa puwet to. Balita pero hindi ako naniniwala doon. Hindi naman siguro totoo yun. Mukha naman matino ito . So tinitira daw sa puwet ito. Siguro baka marumi yung pinasok sa puwet niya. Kaya siguro kung ano-anong mga sakit na tumubo sa kanya. Pero joke lang yan. Kayo naman masyado kayong masyado kayong seryoso. Pakinggan na lang natin yung balita para alam natin. Sa ospital, nagpalipas ng gabi si Pangulong Bongbong Marcos. Ilang event ang hindi niya nadaluhan ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, napaan ang Pangulo? Alam mo, Jiggy, nagulat nga rin kami dahil supposedly si Pangulong Bongbong Marcos yung mangunguna doon sa awarding ceremony dyan sa TOIM o yung 10 Outstanding Young Men sa Malacanang kaninang umaga. Pero na-inform kami na hindi na dumalo ang Pangulo at sa halip ang naging kinatawan na lamang ay itong si Executive Secretary Ralph Recto. Gusto pa naman maging presidente niyan. Ang dahilan pala kung bakit ay dahil dinala sa St. Luke's Hospital dyan sa Quezon City kagabi itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil ayon sa paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaramdam siya ng discomfort. Although na-discharge din naman daw. Baka masyadong malaki nga yung ipinasok kaya nagkaroon ng discomfort. Kung mga medyo maliliit lang, mga Filipino size lang. Baka hindi walang discomfort. Pero pag sobrang laki, pag too big yung pinasok, mukhang magkakaroon talaga discomfort. Masakit yan. Tanong mo kay Sir Jack. Hindi ko kasi alam. Pero minsan kasi pag tumatahi ako tas tibe, alam nyo yung tibe, yung matigas. Sakit nun . Yung ganun ka ng ganun, tas hindi mo mailabas, lumalabas tas bumabalik ulit. Kasi tabi sa mga kumakain . Walang yan . Pero matindi yan kapag kayong ipinasok, di ba? Yung tibe, pagka iniri mo yun, lumalabas na yun . Tapos puputulin mo yun. Pag pinutol mo yun, gaganon yun sa toilet bowl . Plok, gaganon yun. Pero alam mo, may nakaumang pa . Hindi lang talaga lumalabas. Mahirap yung masakit. Yung imaginein mo kung yung ipinasok sa puwet mo, labas-pasok, tapos malaki pa. Ang sakit nun. Imaginein nyo. Sino dito ang tumain na matigas kanina? Imaginein mo kung yung etchas mo lumabas, bumalik, lumabas, bumalik, paulit-ulit. Ang sakit nun, dudugo puwet mo nun. Magkakaroon ka talaga discomfort. Pero hindi yon ang naramdaman niya. Masakit lang kayo talaga. Masyado kayo mga malisyoso . Si PBBM at bumalik na sa Malacanang pero sinabi ng doktor ng Pangulo na kailangan niya sumailalim sa isang medical observation. Stable naman daw ang lagay ng Pangulo pero kailangan pa rin i-monitor. Gayunman, sinabi rin naman ni Yuse Castro na bagamat nasa Malacanang si PBBM dire-diretso pa rin naman daw ng pagtatrabaho ito. Nagpahinga siya ng whole morning kanina pero ngayong hapon meron na siyang dinaluhan na 2 private meetings. At mismong si PBBM nga mamaya sa private meeting nangyayari ang mga discomfort na yan . Baka hindi lang natin alam. Nagbigay na rin ng video message ngayong hapon matapos niya dumalo dito sa mga pulong na ito. Pakinggan natin. Ito yung video message niya. Yung sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. What happened was apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst
apparently people were heavily stressed. Heavily stressed. Putang ina, pag yung tumbong mo, stressed. Dahil ang laki nung pumasok ganyan, putang ina yan, stress talaga yan. Yan sinasabi ko sa inyo, kung ano-ano kasing pinagsususubukan nyo, yung lakas ng trip ninyo eh. And people who are, I have to admit, growing old. At Maricel, itong mga nakalipas sa araw ay may nabanggit ba o iniindang sakit ang Pangulo? So far, Jiggy, wala naman. Alam mo, kahapon, nag-cover tayo, nakasama natin sa event si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpunta tayo dyan sa Intramuros dahil pinangunahan niya yung gathering ng nasa 500 Filipino athletes na naging participants doon sa ating SEA Games sa Thailand noong nakaraang taon. So yan yung pinuntahan niya kahapon. Sinubukan pa natin siyang tanungin tungkol nga Ako po, may mga atleta na na-meet. Naku, baka pumick up ng isang atleta yan ah. Dumi ng isip nyo? doon sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya, pero kumaway lang ang Pangulo. Pero mukha siyang masigla. After that, dumiretso pa siya ng Cotabato para daluhan naman yung event doon sa BARM. And so far, okay din naman siya. So wala tayong nakitang anumang indikasyon na iba na yung pakiramdam niya. Kasama rin naman niya si First Lady doon sa mga events na yun. And Yun na. Pucha, baka ano na naman ni First Lady. Han, I know you like it. Do it for me, please, honey. Honey, can you do it for me? I know you like it. It's too big. It's okay. You like it big. all smiles naman sila kahapon, kaya hindi natin naramdaman na meron pala siyang iniinda. Ito pa yung bahagi ng pahayag ni PBBM. Huwag kayo muna masyadong ma-excited. Oh, yan ha. Sabi niya, wag muna kayong masyadong ma-excited. Oh, so ibig sabihin, alam din ni BBM na excited yung tao doon sa balita na nagkasakit siya. Oo, kasi talagang, yung kapitbahay nga namin, nung nalaman tinakbo sa ospital to, nagpakatay ng 5 baboy eh. O ewan ko lang kung anong ginawa nila sa baboy ngayon nung malaman nila na buhay pa. Hindi, kasi ultimong siya, alam niya na people are really salivating or naglalaway yung tao para malaman anong nangyari. Tinakbo sa ospital, dati naman na daw tinatakbo sa ospital yan, nililihim, pero ba ngayon, bakit hinahayag nila? Hinahayag nila yan para sabihin na, kasi ang cause ng sakit na yan, stress, pagod na pagod kasi siya magtrabaho. Masyado kasi siyang busy. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, you cannot, fool people by saying he's busy and he's doing a lot of things. Why? Wala siyang output. Wala nangyayari sa Pilipinas for the past 4 years. Wala nangyayari sa bayang Pilipinas kundi putang ina bumulusok. So anong tinatrabaho niya? Yun, doon ka talaga magtataka. Alam mo yun? Pag nakita ng nanay, lagi naman nag-aaral. Bahay, eskwela, araw-araw naman pumapasok. Pagka may exam, nagre-review naman. Pero pag tinitingnan niya yung grado, bagsak. Anong ginagawa nito? Putang ina, may ginagawang iba yan. Hindi yan nagtatrabaho. Walang output, walang mga proyekto, walang programa, walang pag-unlad, walang mga trabaho, taas ng bilihin. Okay nang ina niyan. Lahat ng problema ng mundo nasa Pilipinas, lahat, name it. Nandito lahat. Diyos ko, taas ang krimen, abnormal yung mga nasa gobyerno. Wala talaga. Tapos sasabihin mo, busy. Busy saan? Di ba? Anak ng tinapay. Ito yung karpinterong pukpok ng pukpok pero hindi natatapos yung trabaho. Ito yung nagsisimento na putang ina, nahilo na yung simento kakahalo, hindi pa ipinapahid. Ganyan si Bongbong. Nagtatrabaho pero walang nangyayari. Ngayon siya mismo, alam niya na ang taong bayan nakaabang. Gusto na talagang mamatay siya. Kasi nga, sabi ko sa inyo, bakit? Bakit natin sinasabi na gusto ng tao? Hindi natin siya papatayin, ha? People are praying na sana, kasi nga sa batas ng tao, kaya nilang imanipula katulad nga ng impeachment sa kanya, minamanipula nila para ma-dismiss yung impeachment, 1-bar rule, hindi siya mademanda, ma-impeach ang isang buong taon. So pagdating sa batas, para habulin ang lahat ng kahayupan nito, walang pagkakataon dahil kanila lahat, sa dami ba naman ng perang involved, sa dami ba naman ng perang di umanong ninakaw, kaya talagang kahit kalahati niyan, pag ginamit mo yung kalahati niyan para i-bribe lahat ng mga pwede mong i-bribe para hindi ka lang makulong, kayang-kaya. O kaya ang tao ngayon nagdadasal na sana huling hiningan niya na yan, ganun, huling check-up na yan. Sana huling hit-hit na nila yan, kung may hinihit-hit man sila. Nagdadasal ng tao na ganun. Kasi nga, alam nila na hindi ka pwedeng magdepende sa, sa justice system. Kung accountability lang, there's no way na we can hold this person accountable sa lahat ng mga ginawa niya because siya ay may hawak ng kapangyarihan So doon tayo sa may pinakamakapangyarihan lumalapit. Hindi ako sila. Dadasal sila. Sana matapos na yung annex ng impyerno para ma-deliver na yan doon. Yung mga ganun. Hindi yun threat hindi yun death threat, hindi yun hindi yun papatayin ko siya, hindi siya ganun Nagdadasal lang talaga yung mga tao na
Oh, I mean, siya din mismo umaamin, wag muna kayong ma-excite, okay pa ako, buhay pa ako. Ulitin natin, siya mismo magsasabi niyan eh. Oh, play. Huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Oh, ba't ka ma-excite? Dapat ang sinabi niya, wag kayong masyadong mag-alala. Oh, alam ko na mahal niyo ako, wag kayong mag-alala, it's not life-threatening. Pero ang sinabi niya, wag kayong ma-excite, meaning alam din niya na gusto ng tao, last na araw niya na ngayon. Last day mo na ngayon, last birthday mo na, gusto ng tao, alam din niya yun. Oh, hindi ba? Nadulas siya. Oh, so mag-uusap pa ba tayo? Alam pa ba, pag-uusap pa ba natin? Sasabihin niyo pa ba na mahal ng tao si Bongbong, eh ultimong siya, alam niya, majority ng mga Pilipino pinapanalangin na bangungutin na siya. The rumors of my death are highly exaggerated. Di ba, ano mo yung nagka-rumors pa na dedo siya? Ilang yan, ganyan kalaos, ka-lame duck ito si Bongbong at ang tanga-tanga niya kasi ginagawa niyang joke pero putsang inang yan, parang admission na yan na talagang alam niya rin sa sarili niya, ayaw na talaga sa kanya ng mga Pilipino, ba't nandiyan ka pa? At Maricel, may pahayag na bang Malacanang kaugnay doon sa mga impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo? Tinanong natin yan kanina, Jiggy, kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. And so far, ang sabi niya, tiwala pa rin daw ang Pangulo na walang malinaw na basehan yung inilatag na grounds para mapatalsik siya sa Malacanang. Halimbawa, yung sinasabi daw na parang pagbuhay doon sa pork barrel, naroroon pa rin doon sa budget. Eh kung may mga ganito raw klase ng akusasyon, ang importante daw dito, maglabas ng ebidensya kung sino man yung nag-aakusa. Dahil kapag wala naman silang mailabas na ebidensya, eh mga guni-guni lang daw yan at wala naman talagang pinaghuhugutan para lang merong maisampa na kaso laban dito kay PBBM. Gayunman, nilinaw din ng Malacanang na bagamat Lul, ba't hinaharang nyo? Ba't hinaharang ng Kongreso kung gusto nyo maglabas ng ebidensya? Eh, sandamukal yung ebidensya na hawak ng mga magagaling na mga abogado at mga politiko na nag-file kanina. Bakit nyo dinecline? tiwala sila na wala naman talagang matibay na grounds para sa impeachment kay PBBM, eh igagalang pa rin daw nila ang due process. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbacks, kailangan po pa rin patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So, mahihirapan po sila talagang. Ulol, alam na nga ni BBM eh, nagmamangmang. Kapaalam nga ni BBM, gusto na siyang mamatay ng taong bayan eh. Style mo bulok, Claire Castro, ganang huwag mo nang pinapaasa pa yung sarili mo. Konti na lang panahon, wala ka na dyan. Konting panahon na lang, Claire Castro, wala ka na dyan. At putang ina, pag wala ka na dyan, putang masaklap nito, baka madisbar ka pa, putang baka maging taong grasa ka. I-prove to dahil wala naman po talagang ginawa na violation ang ating Pangulo. At Maricel, Bulag, bulag yarn. kung may impeachment complaints ang Pangulo ay meron ding plunder at graft si Vice President Sara Duterte. Anong sinabi ng palasyo tungkol dito? Jiggy, ang paliwanag ni Yuse Castro dyan, hindi pa daw talaga niya direktang nahihingan ng detalye si PBBM kung ano ang tingin niya dito sa isinampang plunder at graft cases sa Ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Pero malinaw naman daw ang posisyon ni PBBM kahit noon pa. Ang gusto lang naman daw niya managot kung sino yung dapat na managot, lalo na kung opisyal ka ng gobyerno at merong kinalaman sa anomalya. Yan muna ang latest. Balik sa Ayan. Oh, di ba?